Gusto mo bang makaipon at kumita ng 31,000 o higit pa? Kung oo, subukan mo na to. Pero bago yan, comment ka naman sa baba kung taga saan ka. Mali mo, ikaw na yung susunod natin na mabigyan ng libreng electric hand mixer. So yan, una, maganda tayo ng lalagyan. Tapos lagay tayo dyan ng una nating Ricardo. Ayan, skimmed milk. Mas maganda talagang gamitin skimmed milk at saka mas mura. Tsaka di siya sobrang tamis. Oo, tapos lagay ka naman dyan ng crush cookies. Kahit anong brand, kahit anong klase ng crush cookies, basta ganyan. Oo, chocolate flavor. Okay, hanggang, imbis na purong condensed milk ang ilalagay natin, naghalo ako dyan ng 2 kutsara ng tubig. Oo, para tingin ko lang, para mas tipid di konti. Pero yung outcome nito, mas maganda pa rin kung purong condensed milk ang ilalagay nyo. So, nasa sa inyo pa rin kung gusto nyo gayahin yung ginawa ko na naglagay ako ng konting tubig. Condensed milk yung nakita nyo, nilagay ko na yan. Naka-delata. Tapos haluin mo lang siya. Hanggang sa mag-incorporate, hanggang sa maging dough texture siya na malagkit. Ganun. Oo. Halu-haluin mo lang siya. Para sa mga nagtatanong naman kung saan nakalagay yung lista ng recipe natin, ng Ricardo, costing, ganyan. Nasa dulo ng video, pwede na i-forward. Para naman sa mga iba nating video tutorial na walang nakalagay na recipe list, nandun sa YT channels natin. Bisitahin nyo lang yung ating YT channels. Foodie Par, Halo Mix, o kaya Chef Eden. Kahit anong dun sa tatlo. Pagka pumunta kayo doon sa YT channels natin, kahit anong sang video doon, pindutin nyo lang yung description or yung title, lalabas na rin yung pinaka-recipe list. So, nagdagdag pa ako dito ng crush cookies kasi, dahil nga nagdagdag ako dito ng tubig instead na purong condensed milk lang, ayan, nag-add pa tuloy tayo ng crush cookies. Kasi parang feeling ko siya mas watery, mas sticky yung texture niya kapag naghahalo ka ng tubig. So much better ipurong condensed milk na lang. Minsan talaga kung pagka tinitipid mo, mas lalong mas lalo kang napapamahal. Okay, sa isang pinggan naman, naglagay ako dito ng icing sugar or powdered sugar or confectioner sugar, kung ano man tawag yun dyan. Okay, after natin maganda noon, magpahid tayo ng mantika sa kamay at sa pang-scoop natin. Kasi medyo malagkit nga siya. Oo, tapos nag-gloves tayo dito. Ay, lagkit kaya naglagay tayo. May mga recipe na ayokong gumagamit ng plastic gloves. Pero pag mga ganitong malagkit, mas okay kung maglagay ka kasi malagkit sa kamay. Pero kung wala ka naman plastic gloves, magpahid ka lang ng mantika sa kamay mo, goods na yan. Bali 1 tablespoon yung ginamit kong pang scoop, tapos bilog-bilugin mo lang siya. Pero hindi mo kailangan bilugin niya ng bilog na perfecto. Hindi kailangan. O, ganyan itsura niya. Oo, tapos yung hinanda natin kaninang pinggan, ibalik natin at dyan mo naman ipapagulong yung binilog-bilog natin. So, sa recipe na to, hindi mo na kailangan magluto-luto. Kaya kung di ka marunong magluto, it's your time to shine. Charot. And ganyan lang, bilog-bilugin mo lang siya. Anuhin mo lang siya, ipagulong-gulong mo lang siya. Yung natin, itong icing sugar natin or confectioner sugar na pinang-coating natin, pwede ka ditong maghalo ng skimmed milk. Oo, kasi mas mabilis kasing malusaw. Oo, yung icing sugar kaysa sa skimmed milk. Pero kasi 'di ba, kapag ka mga crinkles, ang pinakapang coating kasi talaga icing sugar. So, kung gusto mong mas purong yun yung balasahan sa unang kagat, icing sugar, huwag lang haluan ng skimmed milk. Okay. Tapos ito naman, kung gusto mo naman siya ibenta ng per piece, tapos para mas maganda mo siyang maibenta, mas presentable, pwede mong gamitin yung gantong plastic. Mura lang to, nasa 50 plus or 60 plus lang, tapos 100 pieces na sa isang lalagyan. So, di ba? Bongga. Bali sa recipe natin na to, 18 lang yung magagawa mo. Pero, paano nga ba kitain yung 31,000 or higit pa? Yung 30 plus, di ba? Siyempre, yun ay potential income lang, okay, in 1 year or in sa loob ng isang buwan or sa loob ng isang araw. Andyan na lahat sa costing natin. So, titignan nyo na lang. Yun nga lang yung costing kasi natin. Para maunawaan mo, kailangan mo pang mag-compute sa utak mo. So, kung di mo kayang mahirap mag-compute sa utak, gumamit ka ng calcio or gumamit ka ng papel. Oo. Okay, tapos, syempre, i-seal natin gamit ang ating sealer. Mura lang din tong sealer na to. Lalagay ko lang sa baba kung saan mabibili. Okay, tapos na tayo. So, di ko na binalot lahat. Ikaw nang bahala balot kung gusto mo itinda. Kasi ito, pambahay lang naman itong recipe ko. Sige na, good day, good luck. Love you. Taste test na yan.